hindi naglolobat ng telepono si Bandam at mahilig siyang maglaro, which means laging hawak niya yung telepono niya. How come nangyari to na hindi na siya makontak? No? Then, may ganong lumalabas na mga videos. Diba? Are the like of Bandam is not allowed na gumamit ng telepono? Ako, hindi maganda tong kumakalat ng mga video ngayon, no? So, maybe most of you are aware of ano yung ibig kong sabihin, no? Dito sa mga naging beneficiary ni Daddy Frankie, no? Na may mga video ngayon na kumakalat na kung saan nakita si Bandam. Kung titingnan din natin yung video, medyo may similarity in build, no? Yung itsura nung nasa video. And alam naman natin na isa si Bandam sa mga kinuha ng DSWD at inalagaan. No? Dahil sa hindi natin maipaliwanag na dahilan bakit inuna yung mga alaga ni Daddy Frankie, ano, na samantalang nasa mabuting kalusugan naman at natatrato ng maayos, na ang nagiging rason lang bawal sa batas yung ginagawa ni Daddy Frankie na pagbibideo sa kanila because of their right is being exploited, no, for the purpose of gaining revenues dito sa YouTube. So, kaya nakuha at sila raw ang mag-aalaga, no? Yun yung mga paliwanag nila na kahit mabigat sa loob na Daddy Frankie at ng buong team, pumayag sila, no, para lang walang gulo, no, na para masabing tumutupad si Daddy Frankie sa kanyang rules na nilabas ng ating ahensya ng gobyerno. Kaya lang, hindi maiiwasan, no, na may ma-question ang ginagawa ng DSWD. Especially now na may nakita tayong video ganito. Maging kalmado pa rin po tayo, no, kasi hindi po natin talaga sigurado until someone, no, from the side, I hope, no, ng DSWD na magpaliwanag sa insidenteng yun. And sana nga walang walang mangyayari masama. And hindi naman siguro mangyayari talaga yun. At least man lang patunayan, may magpatunay kung ano ba yung nangyaring sitwasyon na yun. Okay, so yan po yung lalamanin at tatalakayin ng ating video na to. At maraming salamat po sa mga Daddy Frankie supporters and viewers na patuloy pong sumusuporta sa aking channel. And of course, the Techram community rin. Maraming salamat po sa inyo, syempre, and the Kalingap community. So, dito po sa mga community na to, maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy na sumusuporta sa aking channel. And of course, let us not forget Pony Alde, no? Part po siya ng aking channel na gusto ko pong tulungan po natin pagdating po sa views para po mas makatulong siya sa ating mga kababayan. Isa rin po siya sa mga charity vlogger na para sa akin may puso para sa pagtulong sa ating mga puspalad na kababayan. Okay, so allow me to share yung portion ng video na kung saan nga makikita, no, na si Bandam medyo nagwawala. I-insist na lumabas, parang gano'n. No? So, inulit ko po, we need confirmation on this one. Kung totoo po ba to. Kaya ko po ito ginagawang content para po matawag yung pansin ng mga kinauukulan. Kasi, nung kinuha si Bandam and Junjun at JR, no, sa shelter ni Daddy Frankie, wala po tayong narinig. Tanging sila Daddy Frankie lang ang nagpaliwanag. DSWD wala, no? Sana sa nangyaring ito, no, makipagtulungan sila kay Daddy Frankie to inform us, no, kung ano ba talaga yung totoong nangyari, di ba? Hindi po porke nasa poder na nila yan, hindi na nila bibigyan man lang ng update si Daddy Frankie, di ba?
Kasi maraming concern kay Bandam na alam naman natin naging part na siya ng Team Daddy Frankie. Di ba? Kasi katulong siya eh. Hindi naman po sira or katulad ni JR at saka ni Junjun si Bandam eh. No? Low IQ lang siya. Low IQ lang siya at kung may diferensya man siya, hindi kasing katulad ni Junjun at ni JR. No? Kung maalala po ninyo, sa mga vlog kong nauna, siya po yung isa sa naging concern ko na baka, no, mangyari yung nangyari kay Ikay, yung inaalagaan ni Bench TV. No? So, now it's happening. Okay? Sa ngayon, maaring sa gate talaga dumaan si Bandam. Hindi natin alam sa susunod kung saan. Okay? So, yun po yung sanang wag mangyari na siya ay bumalik uli, no, sa kalye. Okay? Kasi hindi natin alam kung nasang lugar siyang DSW dinala. No? So, papaano kung umalis yan dyan, mag-wandered around? Kung parteng Maynila siya dinala, layo ng Pangasinan. Di ba? So, hindi natin alam kung paano na naman siya mahahanap. So, sana mabigyan ng impormasyon si Daddy Frankie ng DSWD kung ano ba talaga yung nangyari kay Bandam. No? So, allow me to play. Alam ko nakita nyo naman na to. So, just for us to have an idea, no, kung ano yung sinasabi ko, allow me to play that portion ng sinasabing si Bandam daw. No? Inulit ko po, hindi pa rin po ako sigurado kung siya talaga si Bandam. That's why we need to confirm it or double check it para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Ano? So, may nakalagay na Bandam, gusto talagang bumalik kay Daddy Frankie, sana mabigyan ng kalayaan, kawawa naman kasi. So, hindi po ganun kasi ano yun eh, kabilis, no? Yung gusto nating mangyari. Kung totoong si Bandam nga po yan, no? At least, dito sa video, hindi naman siya sinasaktan. Siya yung medyo naiinis or nagsishake nung harang, no? So, yan po yung maikling video, no, na nakunan ng isa sa mga concerned citizen at sinabasabing si Bandam daw yan. No, sumisigaw siya, nag-i-insist no, sa mga gwardya na palabasin siya. And actually, may part pa ng video dyan na sinabi niyang gusto niyang bumalik kay Daddy Frankie. No? So, ayun yung lang sa akin, no? And I hope those are the sentiment also ng ating mga kababayan na ano ba yung nangyari? Bakit ganun yung ginagawa ni Bandam? Ano yung nag-trigger na naman kay Bandam? So, well, kasi knowing Bandam and sa pagkakapaliwanag ni Daddy Frankie, minsan daw talaga umaalis si Bandam, di ba? Basta lalo na pag kaya nagkapera, umaalis daw yan. Then bumabalik din naman. Di ba? Nakakabalik. Minsan siguro hindi na makabalik. Depende kung may pamasahe pa siya. Di ba? Pero hinahayaan lang nila Daddy Frankie kasi bumabalik din sa kanila. So maybe ganun na yung nangyayari dito. No? Nabuboard na siya. And nalilimitahan kasi yung kilos niya. Di ba? Unlike kay Daddy Frankie, kain lang siya ng kain, gawin niya yung gusto niyang gawin. So dito, nagkakaroon siya ng task. And one of those is yung pinaglalaba siya. No? Pinaglalaba siya. And narinig nga natin yan kay kay Boss JB nung kinausap siya. Di ba? Na pinaglalaba daw siya. Siya ang naglalaban ang damit ni Junjun at saka ni JR. Na para naman sa akin, it's okay. Kasi, kumbaga, part maybe ng training nila yan. But, wag naman na lang masyadong abusuhin or isyan na lang ng siya o baka dagdagan pa nila yung mga susunod na lalaban ni Bandam. Di ba? Medyo kakaiba naman na yon. Kasi yung mga ganyan mga facilities, meron talagang mga nag-aalaga sa mga yan. No? Meron talagang
nakatoka na lalaba or maglilinis ng mga gamit ng mga yan, di ba? Kaya nga yan na nila inalagaan. Di ba? Dahil alam nila medyo hindi pa matino mag-isip yan. So, ngayon iaasa mo, parang may problema ata. No? Pero katulad ng sinasabi ko, walang masama kung sakaling iutusan nila or i-train nila yan. No? Part kasi yan ng pagpapadevelop no, nung at least yung personal nila ay magawa nila. Diba? Pero sa case nito ngayon, medyo kakaiba ito dahil nga, yan. Kung totoong si Bandam yan, inuulit ko po kung totoong si Bandam yan. So, sana mabigyan tayo ng kalinawan no, ng DSWD about sa issue na to. And another thing is, itong si Boss JB, sinubukan no, na kontakin si Bandam because of what they saw na itong video na to, no, itong kumakalat na video na to, kaya naisipan ni Boss JB na tawagan si Bandam. And it seems, no, I'm not too sure kung hindi natin alam. Hindi ko alam kung ano yung rules ng mga facilities na ganito, ng DSWD. Kasi sa case ni Bandam, may telepono siya. No, nakakapaglaro siya. No, alam niyang gamitin. So, pwede niyang kontakin sila Daddy Frankie. How come suddenly? No, and I hope nagkataon lang na lowbat or off ang telepono ni Bandam kasi hindi siya makontak. Hindi siya makontak ni Boss JB. So allow me to share that portion of the video. Namiss ko si Bandam, mga kababayan. Tawagan natin. Ay! Hindi ko na matawagan si Bandam. Wala na yata Boss JB. Kinumpis ka na yata cellphone niya. Hindi yan nagpapalobat ng cellphone. Nakalagay dito subscribers. Phone is power off. Baka in-off niya. Hindi yan nag-off. Pero kasi lagi naglalaro yung sa Bandam saka nanonood. Okay? So paano yan? Kasi naalam naman natin, di ba, nakausap pa ni Boss JB din before yan. Di ba, kaya nga nalaman natin na siya ay pinaglalaba. So maybe someone from DSWD na panood na nakakatawag si Bandam kay sa Daddy Frankie's team. No, we don't know. Diba? Katulad nga nung sabi nung kausap ni Boss JB. Diba? Baka si Boss Taxio. Hindi naglolobat ng telepono si Bandam at mahilig siyang maglaro. Which means, laging hawak niya yung telepono niya. How come nangyari to na hindi na siya makontak? No? Then, may ganong lumalabas na mga videos. Diba? Are the like of Bandam is not allowed na gumamit ng telepono? Diba? Kasi nga, hindi naman talaga may problema sa pag-iisip. Low IQ. No? Siguro low IQ siya. Mahirap siyang umintindi. Hindi niya kagad magigets. Pero, kumbaga, delayed lang siguro siya sa age niya. No? Yung development ng utak niya. At saka ng speech, may speech deficiency. No? Pero hindi siya katulad ni JR at saka ni Junjun. Kaya nga marunong siyang gumamit ng telepono. Diba? Pero bakit ngayon, hindi na siya makontak? Nasamantalang dati, nakokontak siya. Diba? Yung nga sabi ni Boss Tax na hindi nagpapalobat ng telepono niya si Bandam. Lagi nga kasing mga kababayan, kinupupasta ko to si Bandam. Kaya may nakita kasi ako sa video na pinirward sa amin. Kaya ako naisipan na tawagan siya ulit. Dahil gumagawa po ng parang si Daddy Frankie. Ano pa siya? Gumagawa para ng Team Daddy Frankie na kontakin ang kanyang pamilya. Pero try natin ulit. So, okay. So, malinaw. No? Na there's something wrong. No? Sa kung ano ang nangyari kay Bandam. At yung video na to, yung una kong pinakita. No? May connection yan sigurado sa hindi pagkakakontak ngayon kay Bandam. Okay? So, I hope, no,
with this, sana nga, pero sure naman na papasyalan ni Daddy Frankie yan. Aalamin ni Daddy Frankie kung ano ang nangyari. And I hope magbigay si Daddy Frankie ng update sa atin. No? Kung hindi man magbigay ng update ang DSWD, siguro naman it's the right of the viewers na malaman. Di ba? Kasi tulad na sinabi ko, hindi naman si Bandam katulad ni Junjun at saka ni JR na bakit siya dinala? Kasi walang pamilya niya. Di ba? Eh, ang dami pang nasa lansangan na walang pamilya. Di ba? So, hindi po, pasensya po no, sa mga taga-DSWD. Kung kayo po ay laging mababanggit sa nangyaring ito. Di ba? At kung kayo po kuminsan ay naku-question or maku-question namin sa mga ginagawa ninyo ngayon sa mga taong kinukup-kup ni Daddy Frankie. Di ba? Kasi pare-pareho po kami ng grievances na maraming nagkalat sa kalye pero bakit hindi nyo po inuna yun at inuna nyo yung na kay Daddy Frankie? Di ba? Bakit po siya ang inuna ninyo? Ang dami pang iba dyan na nasa kalye na mas kailangan ng pag-aaruga. Pero bakit inuuna ninyo yung nasa poder ni Daddy Frankie? Kasi na-exploit, kasi nagagamit. Yun po ang lagi ninyong sinasabi at bawal sa batas. No? Hindi po ba ninyo naiisip doon po sa mga nasa DSWD kung anong tulong po ang naidudulot ng ginagawang pagbibideo ni Daddy Frankie and even other charity vloggers na may legit na puso para tumulong, 'di ba? Bakit po sila yung pinapansin niyo ng pinapansin? 'Di ba? Yun yung aming question eh. So like this one. Oo, hindi nyo naman sinaktan. Oo, na ganun mag-react si Bandam. Diba? Kasi nga, limited yung kanyang movement. Okay, nanduro na kami. Pero, sana intindihin ninyo, no, na hindi naman siya ganun eh. Hindi naman siya katulad ni JR at saka ni Junjun. Na para ikulong ninyo dyan. Anong gagamutin nyo kay Bandam? Diba? Anong problema ni Bandam? Kasi hindi naman siya yung tipong alagain talaga eh. Di ba? Eh bago nga yan makapunta kay Daddy Frankie, sa kalye nga yan lumagi. Bakit hindi nyo inasikaso? Magtatanong lang kami mga taga DSWD. Bahala po kayo kung mamasamain ninyo. Kasi marami pa po, no, nagkalat diyan sa kalye, sa lansangan o kung nasaan mang lugar ngayon yung iba pang mga kailangang tulungan. Bakit po hindi sila ang inunan? Yun po talaga yung hindi maalis sa isipan namin mga supporters ni Daddy Frankie. Bakit sila yung tinarget ninyo na marami pa namang iba? So I hope makarinig tayo ng update about this matter, no, and malaman natin kamusta na si Bandam. Kasi yan, tulad yan, kinokontak ni Boss JB. So mayroong may connection ito sa nakikita natin video na yan. And nabanggit nga din, di ba, ni Boss JB na nakapanood nila yung video. Napanood nila yung video. So I hope kung sino man din yung kamag-anakan ni Bandam, magpakita po kayo, alang-alang kay Bandam. Kung hindi nyo po siya kayang alagaan, ibigay nyo po ang custody kay Daddy Frankie. No? For me, opinion ko po, much better na ibigay nyo na lang ang pangangalaga kay Daddy Frankie sa mga relatives ni Bandam, no? Ibigay nyo na lang po since hindi nyo naman siya maalagaan din. Diba? So at least dito kay Daddy Frankie, okay siya. No? Okay naman siya. And para sa amin, no, hindi po na-exploit ang kahirapan o ang pagkakaroon ng mental disability ng mga taong yan kapag sila ay binibidyo. Para po sa amin, nabibigyan sila ng tulong. Napapaganda po yung buhay nila. Yun yung po yung sa amin. And alam naman namin na ganun din po ang target ninyo, DSWD. Maging maganda yung buhay ng mga tao.
So, yun lang yung kaibahan. Kailangan ni Daddy Frankie, syempre, ng financial support to help them. And how he doing it, diba? Through sponsors and yung revenue. Hindi naman po yan in-exploit just for the revenue. No? There is a better purpose yung paggagawa ng mga charity vlogger. And I hope maintindihan yan, DSWD. And if kailangan nyo pong i-revise ang rules, please do so for now. As until na talagang ma-ensure ninyo na kaya nyo na pong alagaan yung mga inaalagaan ng mga charity vlogger na yan, no? Sa kanya po ipa-implement yung strict rule. But by now, no, at least, di ba, balikan nyo po yung rules, baka po kailangan ninyong iakma yan sa sitwasyon ng Pilipinas. Kung anong klaseng mga tao yung tinutulungan at kaya bang tulungan ng gobyerno natin, no? Kasi nakikita po natin at kayo po mismo, no? Masasabi po ninyo na marami pa talaga ang mga nawawala sa sarili, nawawala sa katinuan at mga taong kailangan talaga ng tulong, no, ng mga katulad nila Daddy Frankie. So I hope mabisita niyo po yung batas na yan. Alang-alang po sa mga taong tinutulungan ni Daddy Frankie at nagusto nyo rin pong tulungan sa. So, yun po ang gusto kong share sa video na to. At always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.